Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng Lord sa atin sa umagang ito na hindi niya po tayo inaalaw na hindi makarinig ng kanyang salita at hindi makapagpuri sa kanya sa umagang ito. Sa umagang pong ito, ay tayo po ay magsisimula sa ating pong pagpupuri sa pamamagitan po ng pananalangin. Gagamitin po natin ng Acts Guide sa ating pong pananalangin. A stands for adoration. In the prayer of adoration, we will praise God and honor God for who He is and for what He did. In Psalms 150 verse 6, it says, "Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness." Verse 6, "Let everything that has breath praise the Lord." Let us intentionally remind ourselves that God is faithful. Let us pray. C stands for confession. Proverbs 28 verse 13 says, "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." Aminin naman po natin sa ating Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan. Isa-isahin po natin ito. Aminin po natin na tayo po ay nagkasala at walang ibang kailangan kundi ang kanyang pagpapatawad at kanyang awa. Let us pray. T stands for Thanksgiving. Pasalamatan naman po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng bagay, maliit man po o malaki, maganda man or sa palagay natin na hindi maganda. Pasalamatan din po natin siya na tayo po ay naririto ngayon, nakaupo at may pagkakataon na marinig ang kanyang mga salita. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Let us pray.
Dumako naman po tayo sa supplication, kung saan sasabihin po natin ang ating prayer request sa ating Panginoon. Let us pray for ourselves that we may live according to His will for us. Let us pray for our church, victors, conquerors, visionaries, and visionaries junior. Sabi po sa Joshua, chapter 10, verse 13 to 14. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. As it is written in the book of Joshua, the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. 14. There has never been a day like it before, or since a day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel. Let us all remember the miracle that God did just to answer the prayer of His children. We should not lose hope in anything we are praying for, because we know that if it's God's will for us, it will happen. Let us pray. Tayo pong lahat ay mag-close sa pananalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa umagang ito na inalaw niyo po kami, Lord God, na makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Hindi man po kami sama-sama, Lord God, as a church, but we know na kayo po ang sentro na amin pong pagpupuri. Maraming salamat, Lord God, na hindi niyo po kami hinahayaang mag-settle na hindi makapagpuri sa inyong Panginoon. Because you deserve the thanksgiving and our praise, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataong kami po ay nagkukulang sa iyo, or nagsisettle po kami na hindi makapagpasa, hindi makapagpuri, at pinipili namin ang mundo. Pero Lord God, salamat sa patuloy na pag-aalaw sa amin na makapagpuri ngayon, masabi, Lord God, yung mga bagay at humingi ng tawad, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat din, Lord God, sa ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa. Tunay, Lord God, na napakabuti niyo po. Salamat din po, Lord God, sa inaalaw niyo pong pagpapaayos ng church, Lord God. Maraming salamat na sa matagal na panahon, ngayon inalaw niyo po kami, Panginoon, na may ayos ang church. Tunay, Lord God, na you are faithful, Lord God, na kailangan lang po namin gawin ay maghintay, magtiwala, Lord God, sa inyo pong mga pinangako sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Dalangin po namin sa umagang ito na patuloy na kayo ang maging sentro ng aming pagpupuri at pakikinig. Bigyan niyo po kami ng puso at isip na handang makinig sa inyong mga salita. We know, Lord God, na aming pong mga message, Panginoon, ay history, Lord God. Ito po ay mga taon. It may be boring, Panginoon, sa ibang tao. Pero pinagpipray po namin na magkaroon po kami ng patience, Lord God, sa pakikinig, because we know na pag nalaman namin ito ay ma-appreciate namin yung mga ginawa mo sa mga tao at may apply namin ito sa aming mga buhay. Na kung sila ay naghintay ng matagal, ay ganun din kami. At pinapakita mo din dito, Panginoon, that you are faithful.
gaano man katagal, gaano man kahirap, para makuha namin yung promises mo, Panginoon, ay patuloy mo itong sasagutin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang maging sentro ng aming pong pagpupuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umaga pong ito, ibalik po natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat. Pasalamat po sa lahat po ng ginawa ng ating Diyos sa ating buhay, sa mga biyayang ipinagkaloob niya po sa atin, sa mga pagsubok na nagpapatatag sa atin, sa ating pananampalataya sa Kanya, sa mga biyaya, sa mga paggabay at pag-iingat niya po sa atin sa araw-araw. Sa mga mensaheng ipinagkakaloob niya po sa atin na nagiging source of energy or nagiging supplement po natin ito sa pang-araw-araw po na pamumuhay po natin dito sa sanlibutan. Laging pagpapaalala po ng ating Panginoon na tayo'y mahal niya at tayo'y sa Kanya. Ipagpasalamat po natin ito sa ating Panginoon. Damhin po natin yung presensya ng ating Panginoon at itaas po natin ang lahat ng papuri at pasasalamat na nararapat po sa Kanya.
Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord God, this morning, Panginoon. Nagpapasalamat po kami na muli kami ay inalaw mo, Panginoon, na magpuri at magsamba sa iyo ngayong umaga. And Lord God, this morning, wala kaming ibang itataas kundi ang pangalan mo, Panginoon. Salamat, Lord God, for always giving us the desire to listen and to attend even though kami, Panginoon, ay nasa kani-kaniya naming mga tahanan. Patuloy kami ay inyong iniingatan, Lord God, at binibigyan mo kami ng desire, Panginoon, na makinig at sumamba at maglingkod lamang sa iyo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At sa buong isang linggo na to, Panginoon, kami ay nagagalak at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sapagkat kami ay iningatan mo, Lord God, at kami ay hindi mo pinabayaan, Panginoon. At maraming salamat, Lord God. And sa aming pakikinig, Panginoon, sa aming pag-upo o kung ano mang ginagawa namin sa kani-kaniya naming mga tahanan, Lord God, I pray na sa araw na ito, Panginoon, ay meron kaming babaunin na mensahe na pagkain espiritual mula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mensahero na si Pastor Doy, Lord God. Panginoon, I pray na patuloy mo siyang bigyan ng lakas, Panginoon, na spiritual, physical at emotional, Panginoon. Patuloy ikaw ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng wisdom, Lord God, upang kami ay inyong maturuan sa pamamagitan niya, Panginoon. Patuloy siya ay inyong gamitin, Lord God. Strengthen him, Lord God. Empower him, Lord God. Sapagkat sa kanya dumadaloy ang mensahe na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, Lord God. At nawa, Panginoon, sa aming pakikinig, nawa ay ito ay maibahagi din namin, Panginoon, sapagkat ang mensaheng inihahandog mo sa amin bawat linggo, bawat araw, Panginoon, ay isang napakalaking pagpapala, Panginoon, na hindi namin kayang i-contain, Panginoon, sa aming sarili, sapagkat ito ay aming ito ay aming maibahagi rin, Panginoon, ang kagalakan na tatamasa namin mula sa iyo, Lord God. Ito lang po ang aming samot dalangin, Panginoon. Maraming salamat po. On all these things we pray. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? So medyo matagal-tagal na po tayong hindi nagkikita-kita para po magsama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon. Ngunit kahit na po ganon, ay meron pong malaking blessing din na inihahanda naman ng ating Panginoon. So kung mapapasyal po kayo sa ating iglesia, maganda na pong nangyayari. Pinapaganda po ng Panginoon ang ating pong iglesia o ang ating pong bahay sambahan, ang gusali kung saan po tayo nagsasama-sama. So sa napakatagal na panahon po ay unti-unti na pong binabago ng Panginoon yung physical na setup po ng ating pong simbahan. So patuloy po tayong mag-pray ng provision ng Panginoon sapagkat medyo nadideplete na rin po ang ating pong kaban, ang ating pong pananalapi at dumadami pa ang nakikita nating tatrabahuin. Ngunit sa kabila po noon, tayo po ay nagagalak sapagkat napaka-inam po ng ginagawa ng Panginoon sa atin. So magpapatuloy po ang mensahe ng Panginoon na atin pong tinatalakay. Ang pangatlo pong timeline, the third timeline, from Abraham's death to Moses' death. The timeline of, pinamagatan nating the law, the timeline of the law. So, tatalakayin natin yung mga importanteng events in this timeline. The important events in this timeline that will reveal His redemptive plan. So, ano po yung truth about this event? Ano po yung matututunan nating katotohanan patungkol po sa mga event na ito? Actually, 4 po yan. Tinalakay natin or inintroduce natin. In-outline natin last Sunday. Pupuntuhan lamang po natin yung unang event. So, ano yung unang event na yon? The story of Jacob and Esau. Actually, mas matanda po si Esau. Siya po ang panganay. Although twin sila, twin brothers, pero yung una pong lalabas sa sinapupunan ng
kanilang ina, siya po yung tinuturing na mas matanda. Si Esau po yung naunang lumabas. Kaya siya yung tinuturing na mas matanda kaysa kay Jacob. Pero tunghayan po natin yung sinasabi ng istorya ng kambal na magkapatid na ito upang makita natin dito kung paano po gumagawa ang Panginoon, kung paano po nasusunod, kung ano po yung soberenya at kung ano po yung sinabi ng Panginoon sa kanya pong mga salita. So gagamitin po natin at babasahin ang aklat po ng Genesis chapter 25 verses 19 to 28. Basahin po muna natin, saka po natin mamaya ay isa-isahin ang exposition po ng mga bersikulong tatalakayin po natin. So Genesis chapter 25 verses 19 to 28. This is the account of Abraham's son Isaac. Abraham became the father of Isaac. And Isaac was 40 years old when she married Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean from Padan Aram, and sister of Laban the Aramean. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren. The Lord answered his prayer, and his wife Rebekah became pregnant. The babies jostled each other within her, and she said, "Why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. The Lord said to her, "Two nations are in your womb, and two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other, and the older will serve the younger." When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his body was like a hairy garment. So they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel, so he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was a quiet man, staying among the tents. Isaac had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. So, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ano po uli yung truth na nais ng ating Diyos na atin pong matutunan at nais niyang maalala natin kapag pinag-aaralan po natin yung event na ito sa buhay po ng magkapatid na si Jacob at ni Esau. What is the truth about this event? So the truth is, God's plan of redemption will never fail because of His sovereignty. So let us expose the verses na ating pong binasa kanina. So from verses 19 to 21 po, makikita natin doon, Isaac prayed with God for children. Si Isaac, sabi natin na nakaraang linggo, hindi natin matatalakay ng malawakan ang buhay ni Isaac. Dito mababanggit lang natin siya para i-introduce yung buhay ng kaniyang mga anak. Pero importante itong maiksing event sa buhay po ni Isaac bilang introduction po doon po sa kanyang kambal na anak. So in verses 19 to 21, doon lamang po natin siya mababasa. Doon lang po masasama si Isaac dito po sa mensaheng tatalakayin natin. Isaac prayed with God for children. God responded and gave Rebekah twin sons. But they waited for 20 years. So natin mababasa doon. Yung 20 years, doon po nakalagay yan sa verse 20. Sabi doon, and Isaac was 40 years old when she married Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean. 40 years old nung kinasal sila. And then, nung verse 26, sabi dito, Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Okay, pinagpe-pray na ng mag-asawa na magkaroon sila ng anak sapagkat si Rebekah ay baog. Pinagpe-pray na nila magkaroon sila ng anak
noon pa lang na bagong kasal pa lamang sila. So binigay ng Panginoon after 20 years, nang 60 years old na si Isaac. So Isaac prayed with God for children. God responded and gave Rebekah twin sons, but they waited for 20 years before they received what they were asking from God. Okay? So Isaac started to pray when he was 40. He received the answer when he was 60 years old. Ganun po katagal yon. So tayo po mga kapatid bilang mga nananalangin po sa ating Panginoon, huwag po tayong tutubuan ng pagkainip. Minsan po sa ating pagbabasa ng Biblia, pagka mabilis lang natin siyang binabasa, at hindi natin kinakalkal talaga o nilalaliman yung detalye po na ating binabasa. Para bagang napakadali lang kung paanong ang Panginoon ay parang biglaang sumasagot lang sa mga panalangin. Kagaya po ng kay Noah na pinag-aralan natin dati. Nung inutusan po si Noah ng Panginoon na gumawa ng arka, si Noah po ay 50 years old pa lamang. 40 to 50 years old pa lamang. 400 pala. 400 to 500 years old pa lamang si Noah. Pero dumating po yung baha. 600 years old na si Noah. Ang span po or ang ginugol po na taon sa paggagawa ni Noah ng arka ay umabot po ng 50 to 60 years. Ganun po katagal yun. Para pong isang lifetime na yun ng isang tao. Parang nung inutusan ng Lord na gumawa si Noah ng arka at may pinanganak na sanggol nung panahon na yon, nung natapos po ni Noah yung arka, yung sanggol na pinanganak ay 60 years old na or 50 years old. Matanda na, malapit nang mamatay. Parang isang lifetime po. Yung pagsunod ni Noah doon po sa utos ng Diyos. Ganun po katiyaga, ganun po kalaki ang tiwala ng isang Noah o ng isang Noah na sumasampalataya sa Diyos, na nakakakilala sa Diyos ng panahon niya. Yun, ganun po kalaki ang kaniyang pananampalataya at pagsunod. Tinatawanan siya ng maraming nanunood sa kanya sapagkat gumagawa siya ng arka doon sa itaas ng bundok. Sa ganung katagal na panahon. Maaring may mga nagsasabi sa kanya na itigil mo na yan. Anong nangyayari sa'yo? Ang tagal mo nang ginagawa yan, hindi naman dumarating, kaya kahit ulan man lamang, walang dumarating sa atin. So, kung mapapansin natin, ang Lord, pagka nagsalita siya at nangako, hindi kaagad ito dumarating, yung kasagutan doon sa pinangako niya, o katuparan doon sa pinangako niya, ay hindi kaagad basta-basta dumarating sa kanyang pinangakuan. At kagaya ng kay Isaac, sila'y nanalangin ng anak, sa imposibleng kalagayan ni Sarah, it is humanly impossible for a barren woman to give birth to a child or to have an offspring sa kanya pong sinapupunan. Imposible po yun, pero nandun po yung tiwala, pananampalataya ni Isaac at ni Rebekah na magkaroon po sila ng anak. So they prayed and they prayed. Hindi po sila tumitigil sa pananalangin for 20 years. And finally, sumagot po ang ating Diyos. At sila po'y binigyan ng anak. Pero 20 years pong lumipas. Yun po ay isang lesson sa atin, mga kapatid, na pwede po tayong lumapit sa ating Panginoon. Ano man ang personal natin pong alalahanin, problema, pangangailangan, kahit long-standing na to, kahit napakatagal na nito, lumapit po tayo sa Kanya in His proper timing. Kung tayo po'y anak niya, kung tayo po'y Kanyang hinirang, ay ibibigay po niya at mararanasan natin. But let us wait patiently. So the lesson behind that verses, behind that scenario, is to wait patiently with confidence. Confident faith for God's answer because He is faithful concerning His promises. Kagaya po ng nakita natin sa buhay ni Isaac at ni Rebekah.
Ibinigay ng Lord ang kanilang pinapanalangin ng matagal na panahon, kahit na imposible po ang kanilang kalagayan. A humanly impossible request because Rebecca was barren. Makikita po natin na nabaog si Rebecca doon po sa verse 21 na binasa natin kanina. So the Bible encourages us to ask God and even plead for our personal requests. The prayer of faith will always be answered by God. Tandaan po natin yan. Kung ang pananalangin mo ay hindi makasarili, ang pananalangin mo ay punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa kakayanan ng ating Diyos, kailanman po hindi niya bibiguin ang ating pong pananalangin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. So, however, kagaya ng nakita natin sa istorya, God may decide to withhold His answer for a while, like in the story of Isaac and Rebekah, in order to, letter A, yung una pong dahilan kung bakit wini-withhold ng Lord ang kasagutan sa atin pong mga pinapanalangin, ang unang dahilan po mga kapatid is to deepen our insight, palalimin ang ating pananaw, pagkaunawa, ang ating enlightenment. Yan po yung unang dahilan. Bakit wini-withhold niya? Hindi niya kaagad binibigay kung anong ating pinapanalangin. Kasi inaayos niya tayo. Inilalabas niya sa atin kung anong nais niyang makita sa atin. So, unang gusto niya makita is our insight to deepen. Okay? Para lumalim ang ating pong pananaw at pagkaunawa on the importance, on the significance, on the need of the items or prayer request na hinihiling po natin sa Kanya. Gusto niyang pakita sa atin, no? Anong importansya ng pinapanalangin mo? Saan gagamitin yan? Anong significance niyan sa aking glory? Sa glory ng Panginoon. Bakit mo ipinapanalangin yan? Gusto ng Lord na palalimin yung ating pagkaunawa sa kung anong desire natin o ninanais natin. Ito ba'y patungkol sa Kanya? Sa Kanyang glory? O ito ba'y para sa ating selfishness? Para lang ito sa ating sariling kagustuhan. So yun pong dahilan ba't tumatagal ang pagsagot ng Panginoon sa ating pong mga dalangin. Yan po number 1. Number 2 or letter B is, our God wants to broaden our appreciation for His answer and for the favor na ibibigay po niya sa atin. Gusto niyang lumawak, maging malawak ang ating pong appreciation, yung pagpapasalamat po natin, yung ating gratitude sa Kanya pong favor na binibigay sa atin. Minsan kasi, mga kapatid, parang pag dumarating sa atin yung blessing o yung favor ng Lord, parang minsan binabaliwala lang natin. Ayaw ng Lord na makita tayong nagbabaliwala ng kung anumang bagay, mabuting bagay na nanggagaling sa Kanya. Nais niya na kapag dumating sa atin yung favor niya o yung blessing niya, talagang ma-appreciate natin. Dapat malawak ang ating appreciation. Malaki ang ating appreciation or ang ating gratitude sa mga bagay na nanggagaling sa Kanya. Napakapalad mo, kapatid, kung isa ka sa pinapaboran at binibiyayaan ng Lord. Huwag mong i-ignore yon. Kailangan tubuan ka ng malalim na pagpapasalamat, malawak na pagpapasalamat sa kung ano yung dumarating na favor o na blessing sa iyo galing sa Diyos. Yun po yung pangalawa. God, bakit niya pinapatagal yung kasagutan ng ating panalangin? So kagaya na nangyari kay Isaac at kay Rebecca. For 20 years, hindi dumarating yung bata. Pwede nilang i-give up yung kanilang pinapanalangin kasi 20 years na. But then, nagpatuloy sila at sa pagpapatuloy nila ay pinalawak ng Lord ang kanilang pagpapasalamat nung dumating na yung favor o yung gift o yung kasagutan doon sa kanilang pinapanalangin. Sa wakas, sabi nila, binigay ng Lord yung imposible na
makarating sa amin sapagkat baog ang kanyang asawang si Rebecca. Okay, ganun din sa atin. God wants to broaden our appreciation of all the blessing, all the answered prayers, all the favor that He has given to us. And then, yung huli pong dahilan kung bakit parang tumatagal yung ating mong pinapanalangin. Because God wants to develop our maturity. Gusto ng Lord na tayo'y lumago at mag-mature sa process po ng atin pong pananalangin at pananampalataya sa pamamagitan po ng pananalangin natin sa Kanya o sa pamamagitan ng paghingi natin ng ating pong mga desire sa Kanya. Sa process po na yan, gusto ng Lord na hubugin tayo para ma-develop po ating pong maturity sa ating pong spiritual na kalagayan, sa ating pong pananampalataya. He wants to develop our maturity. Bakit po? So we can wisely use the gift or the blessing or the favor that He is about to give to us. Kasi kung bigla niyang ibibigay yon at hindi pa tayo mature, hindi pa tayo nakahanda, iyuyurakan lang po natin yung talent or yung blessing or yung gift or yung favor, yung blessings na ibibigay niya sa atin. Yuyurakan lang natin yan. Mawe-waste siya. Mapupunta po siya, mababaliwala po siya kung hindi natin alam ang ating pong gagawin doon sa ibibigay niya. So bakit niya dinidelay? Kasi hinuhubog niya tayo para ma-develop ang ating pong maturity. Para alam natin po ang gagawin natin kung bibigyan man tayo ng blessing ng Panginoon. Be it talent, be it gift na gagamitin natin sa kanyang ministeryo, be it finances, be it sabihin natin ang pagdagsa ng tao sa iglesia na pinagpipray natin. Kung bigla pong darating yan at hindi po tayo nakahanda, ay mayuyurakan lang po natin at masisira natin yung blessings or yung favor na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya bakit niya pinapatagal ang kanyang kasagutan? Kasi dinidevelop niya tayo. He wants to develop our maturity in handling all those gifts, all those blessings, all those favor na ibibigay niya po sa atin. So matuto po tayo doon sa nangyari po o sa experience po at sa example na mag-asawang si Isaac at si Rebecca. Nanalangin sila for 20 years sa isang humanly impossible na kalagayan dahil baog si Rebecca. But then, dahil sa kanila pong persevering prevailing faithful prayer, ay pinakita po ng Lord sa kanila ang kanya pong katapatan. Okay? And then in verses 22 to 28, sa binasa po natin, God in His sovereignty and foreknowledge declared to Rebecca what will take place in the future regarding her two sons within her womb. So, doon po sa binasa natin kanina, sa remaining verse, from verses 22 hanggang sa verse 28, nakita po natin doon yung istorya na sa sinapupunan pa lang ni Rebecca ay parang nag-aaway na tong kambal na lalaki. Parang doon pa lang ay nagkakaroon na ng struggle or ng labanan. They are fighting even when they were still in the womb of their mother Rebecca. Si Esau po yun at si Jacob. So Rebecca in her curiosity inquired God and God replied with a prophecy. So dahil nararamdaman ni Rebecca na parang sa aking sinapupunan ay parang nagpapanlaban o nag-aaway itong itong kambal kong anak. Dahil nagugulumihanan siya, nag-inquire siya sa Lord, bakit ganito? Na-curious siya. Nung nangyayari, she inquired to the Lord, to God, and God replied with a prophecy in verse 23. Ano po yung prophecy na yon? Yung sagot ng Lord sa inquiry po ni Rebecca.
The prophecy is, 2 nations are in your womb. Okay? Samantalang ang taglay pa lang ni Rebecca ay 2 lalaki, si Esau at si Jacob. Binigay ng Lord yung future ng dalawa na yon na nasa kanyang sinapupunan. Sabi ng Lord, yung nandyan sa sinapupunan mo, yung dalawang yan ay magiging 2 nations. 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you will be separated. Si ano nga po yun? Si Esau at si Jacob. Kaya niya sinabing 2 nations. Maya po pag-aaralan natin yun. Yung dalawang baby po na yon ay magiging 2 malaking nation. Si Esau po, na panganay, ang future po niya ay si Edom. Or ito po yung nation ng Edomites. At si Jacob po, siya po ay magiging Israel. Ang future po niya ay ang mga Israelites. Kaya nation po ang pinag-usapan or pinrophesy, pinagpaunang sabihin ng ating Panginoon. 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you will be separated. 1 people will be stronger than the other, and the older will serve the younger. Ayan, pinakita na ng Panginoon kung ano ang future ng dalawa. Yung bunso daw, si Jacob, ay pagsisilbihan ng panganay na si Esau. Yung istorya na yun, papakita pa rin natin later on. Gusto lang natin munang maunawaan dito. Nagkatotoo ba ito pong prophecy ng Panginoon sa panahon pa lang ni Isaac at ni Rebecca, nung nasa sinapupunan pa lang si Jacob at si Esau. So, tatalon po tayo doon sa katuparan nung propesiya pa lang sa panahon po nila Isaac. Tingnan natin kung nagkatotoo ba to. So, bubuksan natin yung Malakay, o sa Tagalog ay Malakias. Malakay chapter 1, verse 1 to 5. Ano pong nakasulat doon? So, trivia po mga kapatid, yung panahon po ni Malakay, isa po siyang propeta. Ang panahon po ni Malakay ay may agwat po ng 1,329 years after the prophecy sa panahon po nila Isaac. Okay? So, ang babasahin po natin dito sa Malakay, mga kapatid, ay ang katuparan na, o naging katuparan na, ng propesiya ng Diyos sa panahon pa lang nila Isaac. Okay? Ang lumipas po na taon dito, mga kapatid, bago po lumabas tong babasahin nating verses dito, ay 1,329 years. At ito pong sinasabi sa Malakay chapter 1, verse 1 to 5. A prophecy, the word of the Lord to Israel through Malakay. I have loved you, says the Lord. But you ask, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I hated. O, hihinto po tayo saglit doon. Papaliwanag po natin. Meron po kasing nabanggit doon. I love Jacob. I have loved Jacob. Ito po yung bunso doon sa sinapupunan, sa anak ni Rebecca. Sabi ng Panginoon, I have loved Jacob, but I hated Esau. Ito po yung panganay. Bakit po nagkaganon? I have loved Jacob, but Esau I have hated. Pag-aaralan natin yung kwento niyan sa susunod. Pero babanggitin ko po dito mga kapatid, yung mga katotohanang nakapaloob dito. So, hindi po ibig sabihin na sinabi ng Panginoon na I have hated Esau, hindi po pinapatungkulan dito yung eternal na kahihinatnan ni Esau. O sa Tagalog ni Esau. Hindi po eternal na o yung buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan natin dito na parang mapapahamak na agad si Esau. So, later on makikita natin na naging maganda naman ang samahan ni Jacob at ni Esau nung makabalik na si Jacob doon po sa lugar ng kanya pong mga magulang. Nung bumalik na siya sa lugar ni Esau, naging maganda po ang samahan nila doon. Matutunghayan natin.
So malinaw po dito na ang pinag-uusapan dito ay yung nation na, yung future na yung nation na nanggaling po kay Esau, yung Edomites. Okay? Sabi dito, I have loved Jacob, but Esau I have hated, and I have turned his hill country into a wasteland, and left his inheritance to the desert jackals. Edom may say, ito po yung verse 4. So, from Esau, tumatalon na po tayo dun sa nation. So, kaya ang interpretasyon po ng sinasabi ng Panginoon na I have hated Esau ay yung mga taong manggagaling na or yung mga descendants na ni Esau. Ito po yung mga Edomites kasi po ito yung mga sumalansang sa ating Diyos, sa panukala ng ating Diyos. Yung mga lipi po, yung lahi na nanggaling po kay Esau. But not exactly Esau ang pinag-uusapang hated ng Diyos, but his offsprings. Doon po nakikita natin yan sa verse 4. Edom, or the Edomites. Edom may say, though we have been crushed, we will rebuild the ruins. But this is what the Lord, the Almighty says. They may build, but I will demolish. They will be called wicked land, a people always under the wrath of the Lord. You will see it with your own eyes and say, great is the Lord, even beyond the borders of Israel. Okay? Kasi po yung Edomites naging constant na constant na kalaban po ng Israelites sa panahon po ng mga hari. Sinimulan po yan sa panahon ni Saul. Saul was the first king of Israel. So simula pa lang sa panahon ni Saul, nagsimula na po yung conflict between the Israelites and the Edomites. Yan po yung sinasabi ng Panginoon dito. So hindi po yung personal na buhay ni Esau na kuya ni Jacob ang sinasabing hated ng Lord. Hindi po yon, kundi po yung kanya pong mga magiging descendants. Okay? Kaya wag natin pong isipin na sinabi ng Lord na I hated Esau ay parang ang eternal na kahihinatnan ng buhay ni Esau ay kapahamakan na. No, hindi po yun personal na sinasabi ng Diyos kay Esau. Okay? So yun pong pangyayari sa Malakay na yun mga kapatid ay nagkukumpirma na ang sinabi ng Diyos o pinropesay ng Diyos sa panahon pa lamang ni Isaac at ni Rebecca na kanyang asawa ay talaga pong matutupad. Because He is a sovereign God, foreknowing and sovereign God. And then, in Romans chapter 9, verse 10 to 16, babasahin ko po. Ito po yung sa panahon na ng New Testament. Panahon na ni Paul. Binabanggit pa rin ni Paul kung ano po yung inihula ng Panginoon sa panahon ng mga patriarchs ni Isaac. Okay? 1,816 years after the prophecy ay malinaw pa rin o pinag-uusapan pa rin sa panahon po ni Paul. Ano po ang sinabi dito? Romans chapter 9 verse 10 to 16. Not only that, but Rebekah's children had one and the same father, our father Isaac. Yet, before the twins were born or had done anything good or bad, in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger. So, nagkatotoo po ba yun? Yes po. Nagkatotoo po yun. Ang Edomites na laging kumakalaban sa Israelites ay nagsilbi po sa Israel. Okay? Naging under sa Israel. Sila po yung nakubkob ng Israel. Nagkatotoo po yung sinasabi ng Panginoon. Just as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all.
For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Verse 16, it does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. So ano pong lesson ang natututunan natin behind that story, behind that verses, behind that prophecy, behind that event na nangyari po sa buhay po ni Jacob at ni Esau? The lesson behind that verses, in verses 22 to 28. Meron pong dalawa tayong mababanggit na katotohanan. God will do exactly as He said. Gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. Kailan po niya sinabi? Kailan po niya pinrophesy? Sa panahon po ni Isaac at ni Rebekah. Hindi pa lumalabas ang mga bata, sinabi na ng Panginoon kung ano ang kahihinatnan ng mga batang nasa loob ng sinapupunan ni Rebekah. So yun po yung unang lesson, yung unang truth na dapat nating maunawaan. God will do exactly as He said. Ano pong application nun sa atin? So do not doubt His words. Kaya po pinag-aaralan natin itong mga timeline na ito. Ang goal po niyan ay para hindi po natin pagdudahan ang kanyang mga salita. Okay? Kinakalkal natin ang mga katotohanan, pinapakita natin kung paano gumagawa ang Panginoon para hindi natin pagdudahan ang kanyang mga salita. So, kung paano itong nag-work sa panahon ni Malakay, which is 1,329 years after nung prophecy, ay sinasabi pa rin ni Malakay. And then sa panahon ng New Testament, sa panahon ni Paul, 1,816 years after that prophecy, kino-quote pa rin nila, sinasabi pa rin nila. Bakit po? Sapagkat alam nila o naunawaan lang katotohanan behind that prophecy or that event na nangyari po sa buhay po ni Isaac, ni Rebekah, ni Jacob at ni Esau. God will do exactly as He said. So do not doubt His words, but believe and trust Him wholeheartedly. Ano po yung unang-una nating dapat wag pagdudahan? Yung pangako po ng Diyos, ang kanyang salita, na tayo po ay kanyang redeemed. Do not doubt your redemption. Do not doubt the plan of God for your redemption, sa iyong kaligtasan, sa iyong katubusan. Salita po ng Diyos yun. At gagawin niya, eksakto, kung paano niya sinabi at sinalita. Yan po yung unang truth behind that story, behind that event. Then number 2, God can do everything that He said. Kung anong sinabi niya sa panahon ni Isaac at ni Rebekah, kung anong sinabi niya sa magiging kahihinatnan ng nasa sinapupunan ni Rebekah, God can do everything. Kung anong kanyang tinuran, God can do everything that He said He will do because He is sovereign. Okay? Because He is sovereign. And no one can stop Him from carrying out what He planned to do. Ang sarap pong niminimiin o i-meditate ng mga katotohanan na yon, mga kapatid. God can do everything that He said He will do because He is sovereign. And the meaning of sovereignty, mga kapatid, is no one can stop Him from carrying out what He has planned to do for you. At anong plano ng Diyos sa iyo, kapatid? Anong plano niya sa iyo? Sinabi sa Jeremiah chapter 29:11. Okay? Jeremiah, anong plano ng Diyos sa iyo? Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future.
Doon ko po gustong iwanan, mga kapatid, yung kumpiyansa ng mga salita ng Panginoon. Tandaan mo, kapatid, God will do exactly what He has said. God will do exactly what He has planned. And His plan for you is to prosper you and not to harm you, to give you hope in the future. Because He has planned your redemption, my brethren. Pinlano niya ang iyong katubusan at kaligtasan. Huwag po sana nating pagdudahan yon. At magbigay nawa po sana ito ng malabis na kumpiyansa, ng pag-asa, ng kapayapaan sa ating puso. Sa pagharap po natin sa napakaraming unfavorable, napakaraming evil things na nangyayari po sa temporal na buhay na ito. Ang plano ng Diyos sa iyo ay mabuti. Kahit na in spite of all these troubles, of all these problems that is happening, magpatuloy kang manalangin, magpatuloy kang umasa, magpatuloy kang manampalataya, magtiwala, dahil nangako sa iyo ang Diyos. Papurihan po natin siya at pasalamatan. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay mo po ng lesson sa amin sa pamamagitan po ng buhay ng mga patriarka na sila Abraham, Isaac, and Jacob. Salamat po sa istorya ni Esau at ni Jacob, Panginoon, na nagtuturo po sa amin, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong soberenya, na kaya mong gawin ang lahat ng iyong sinabi, sapagkat walang nakakataas pa sa iyo. Kaya mong gawin ang iyong sinabi dahil ikaw ang tagapanguna. Ikaw ang makapangyarihan, may kapangyarihan. At ikaw lang ang nakagagawa ng lahat ng bagay. Walang bagay na iiral, walang bagay na mangyayari maliban sa pamamagitan mo at sa pangunguna mo. Ama, maraming salamat. Nagbibigay po ito ng kumpiyansa sa aming puso at isipan. Nagbibigay ng kapayapaan sa pagtitiwala namin at pananampalataya at pag-asa sa iyo. Ama, tinataas ko po ang lahat po ng pinapanalangin ng iyo pong mga anak, ng iyo pong mga hinirang sa iglesyang pinagtatawagan mo po sa amin. Tinataas ko po, Panginoon, even the impossible endeavors, impossible things or problems na kanilang kinakaharap, na sa tingin namin ay imposibleng matapusan o imposibleng mapagtagumpayan. Lord, sa amin po imposible. Kami po walang kakayanan. Kami po walang karunungan. Ngunit ang sinasandigan po namin, aming Ama, ang nilalapitan po namin, ang amin pong pinaglalagakan ng pag-asa, pananampalataya at pagtitiwala ay kayo po na aming makapangyarihang Diyos. Ang nag-iisang makapangyarihang Diyos. The Sovereign God, the Almighty God, na nagmamahal po sa amin. At naiintindihan namin, naunawaan namin na kayo po'y nagmamahal sa amin sapagkat yun po ang inyong sinabi sa inyong mga salita. At naniniwala po kami, nananampalataya sa inyong mga salita. Ama, maraming salamat po. Ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church, na ngayon po ay umaasa ng patuloy niyo pong probisyon sa pagpapatapos po ng aming pong iglesia. Kalingain niyo po kami, patuloy na itaguyod at suportahan. Sa iyo po kami ang titiwala. Nataas namin ang aming pong papuri at pasasalamat sa pangalan po ng inyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen and amen and amen. You have made me, you will save and care.
Taas po natin ang ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Muli po ibigay natin sa ating Diyos ang kapurihan at damhin po natin ang kapayapaan na dulot ng Kanyang mga salita. Magandang umaga pang muli sa ating lahat, mga kapatid.